Ramir Boulder po, nagbabalik muli. Ito po ang mainit na update. Ayon po dito sa report, Regional Trial Court in Laguna ordered the arrest of Atong Ang, and 17 others are finding probable cause in kidnapping with homicide case, an offense that is not bailable under Philippine law. Wala pong piyansa itong kaso na isinampa kay Atong Ang. Kidnapping with homicide. An offense that is not bailable under law, Philippine law. In an order dated January 13, 2026, Regional Trial Court Branch 26 directed law enforcement authorities to take the accused into custody. Court records show the individual listed addresses in Muntinlupa City as well as in past of Laguna and Batangas. The court stressed that the gravity of the charge bars any form of temporary release while the case is pending. The bail for the release of the accused in this case is fixed is at not bailable. For kidnapping with homicide, the order stated. Ito na si Atong Ang ngayon, Also included in the arrest order are Rogelio Teodoso Burican Jr., Gisrel Lasarte Mahilom, Mark Carlo Evangelista Sabala, Rodelio Antepuesto Angging, Eman Kayunda Falle, Julius Tagalog Gumulon, Ronquillo Pakot Anding, Ryan J. Eliab Orapa, Aaron Ezra Lagahit Kabilyan, Mark Anthony Aquilo Manrique, Anderson Orozco Albay, Michael Jactin Claveria, Edmond Hernandez Munoz, Farby Opalla de la Cruz, Renan Lagrosa Fulgencio, Alfredo Oy Andres, and Joey Natanwan Encarnacion. Ito po yung mga kasama na idinimanda na mayroon pong warrant of arrest. Kasama po itong si uh, Atong Ang. The court ordered the arresting officer to strictly follow existing rules on the use of body cam, sworn, cameras during the execution of the warrant, requiring the least one body camera and an additional recording device to document the arrest. Ito po ang pinapatupad ngayon para po wala pong masilip o sabihin na naman na hindi na naman maayos ang pag-aresto. Kaya po pinapasuot po ang ating kapulisan, yung mga arresting officer ng body cam at saka mga uh, iba pang gadget, upang masiguro na ang pag-aresto ay tama. Balitang Hali report said ang lawyers Gabriel Villarreal asked for time to review the accusation, not statements have been released by the other individual named. The arrest order follows earlier action by the Department of Justice, which in December 2025 filed criminal cases against Ang in connection with the reported disappearance of the several Sabongeros. Malacanang earlier said that case would proceed without special treatment. Ito na si Atong Ang ngayon, nalalagay na sa hot seat. Kailangan mo na po siyang mapanagot sa mga pinagagawa nila. Alam niyo naman po, napakaraming sabungero ang nawawala nung 2021 ba 'yon? Kung hindi po ako nagkakamali, no? Ito po yung mga sabungerong pinaghinalaan ng mga nandaya, mga nanyupi raw sa online sabong, Kasi napakalaki pala ng kinikita diyan noon ni Atong Ang. 1 bilyon isang araw. Napakalaking pera,
Kaya ito si Atong Ang, marami ng naging kaso nito, panahon pa ni Erap nun. Lumutang na nitong pangalan nito, kaya lang, ito'y nakulong na rin po, kaya lang nakalabas rin. Ano? Hindi ko lang alam kung ano yung dahilan, bakit siya nakalabas. Wala na po akong idea kung ano yung dahilan nun. Ha? Hindi po ito simpleng balita, ito'y deklarasyon ng bigat ng kasong kinakaharap kapag ang korte mismo ang nagsabing kidnapping with homicide at malinaw na not bailable. Ibig sabihin ay nakita ang probable cause na sapat para ikulong ang mga akusado habang nililitis. Ha? Kidnapping with homicide, kailangan po nilang makulong habang nililitis. Hindi po ito bailable. Ha? Hmm. Walang drama, walang preskon. Papel ng korte ang nagsalita. Korte po ang nag-utos, korte ang nagsabing ano, ah, may probable cause. Mayroon po silang kasong kidnapping with homicide. Ha? Oh. Sa puntong ito, hindi po hindi opinyon ang umiiral kundi proseso ng batas. Ang utos ng agarang pag-aresto, ang pagbibigay din ng walang pansamantalang kalayaan at ang mahigit na pagsunod sa body cam. Ha? Mahigpit na pagsunod sa body cam rules ay malinaw na mensahe. Ano po? Seryoso ang kaso, mataas ang panganib at walang special na trato sa mga huhulihin na kagaya ni Atong Ang at sa kanyang mga iba pang mga kasamahan. Ha? Kung ang inosente doon sila lalaban sa hukuman, hindi sa social media. Hmm? At kung may sala, wala nang ligtas sa bigat ng ebidensya. Ito ang sandaling sinusubok kung ang hustisya ba ang Pilipinas ay pangmahirap lang o pantay-pantay sa lahat. Ito ang sandaling sinubok kung ang hustisya ba sa Pilipinas ay pangmahirap lang o pantay para sa lahat. Dapat po talaga maging pantay sa lahat. Ang lahat, ha? Ang hustisya. Hindi po dapat ito nakatuon lamang sa mga may pera. Ano? Dapat nga pantay-pantay ang batas. Mayaman, mahirap, maimpluwensya o walang impluwensya, kailangan pantay. Kaya mayaman ka, kaya mong bumili ng mabibigat na bugado, kaya mong kumuha, ano? Kaya mong mag-bribe, mapapatunayan din 'yan. Ano? Kailangan pong litisin ng maigi ito sapagkat ito pong mga namatay na sabungero ay hanggang ngayon ay hindi pa po natatagpuan. Ayon po kay Patidongan, kay Dondon Patidongan, ito daw po ay pinatay at itinapon po diyan sa Laguna Lake, sa Taal Lake, sorry, sa Taal Lake, ano? Oh, nagsagawa po sila ng ano, ng retrieval operation dito sa Taal Lake. At mayroon pong mga nakuhang buto ng tao. Kaya tama po yung sinasabi nitong si Patidungan na tinapon sa lawa ng Taal ang mga sabungerong nawawala. Hindi ko alam kung nasaan ang mga konsensya nito. Kaya pala nilang biro mo, patayin mo, tapos itatapon mo sa loob ng ano. Napaka karumal-dumal na gawain ng isang tao yan. Ano po? Napaka walang konsensya. Ito ba'y hindi natatakot na sila'y balikan sa ganitong mga pinagagawa nila? Wala pong ano eh. Wala pong sikretong hindi nabubunyag sa totoo lang. Sisingaw at sisingaw yan. Maliban kung ikaw lang mismo ang gumawa at walang nakakita mismo talaga. Hindi sisingaw yan dito sa lupa. Pero pagdating sa Panginoon, sisingaw at sisingaw yan.
dahil kitang-kita niya tayong lahat. Walang nakakaligtas sa galit ng Diyos. Kahit ikaw makapangyarihan dito sa lupa, pagdating sa paghukom ng Panginoong Diyos, hindi ka makakaligtas doon. Mapupunta ka sa tinatawag na impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Doon ka mapupunta. At sa mga hindi po naniniwala dyan, nasa sa inyo po yan kung ayaw niyong maniwala. Basta't ako, alam ko na may paghukom ang Diyos. May impyerno na siyang tapunan ng mga nagkasalang hindi nagsisi. Ano? Okay. Huwag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share sa aking YouTube channel. Pati na rin po ang aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow. Marami pong salamat.